tumubo sa sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa Sa amin. Santisima Trinidad na tatlong persona at iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Santa Maria, Kristo. Manalangin tayo. O Diyos, ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay ng pag-ibig, ay pinagtamo para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Pagkaloob mo isinasamo namin na sa pagdinilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banal rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangangako alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birhen Maria, sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama kami sa aming pinagpalang Jose at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Iyong pumala at kami na itim na dumadalangin buong katotohanan magbabalik loob, nagbabayag buhay sa napakabuting Ama sa langit at nagpapakasakit dahil sa naruman-duman na mga pagpapakasala sa sanlibutan. Ilagsikan mo kami ng nagaglap ng iyong pagmamahal upang kami mapuspos ng maalam ng pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat at kami maging mulat at ising na sa katauhan ng aming kapwa, lalo na't haba at kapuspala, ay aming makita, tanggapin, igalang at mahalin si Kristo. Pawiin mo sa amin ang kasakiman, ang kamandag ng pagkakamasarili at pag-iimbot ng pagsasamantala at pang-aapi. Ikintal mo sa aming puso ang hinahon, pagtitimpi at kababaan ng loob, upang tulad mo, mayasik namin sa lahat ang kapayapaan, ang katarungan, pagmamalasakitan at pagmamahalan. Tanglawan mo kami ng liwanag ng pananampalataya upang sa lahat ng bagay ang hanapin lamang namin ay ang lalong ikaluluwalhati ng Diyos at ang tapat ng aming kapwa at ng sambayanan. Maging Amen. sa mapayapa nawa ang mga kaluluwa ng mga yumao, lalo na yung mga namatay na naging deboto ng mahal na krus, at yung mga nakaalaala magdasal para sa kanila sa awa at grasya ng Diyos. Amen. Pagpalain, kukupin at ingatan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ang mga Diyos Ama, anak at Espiritu Santo, Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigala sa pauling balita ng ating Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatiran ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog niya rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idinihit sa kanyang bibig.
Nang masiksik ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahinga ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga itinapos sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang itinapong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inilos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang tumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Sipo tayo sumandali. Mabuhay po tayo sa Diyos kasi sumapit na po tayo sa huling linggo ng ating pamimintuho at pagganap sa Flores de Maria, isang tradisyon ng mga Pilipino na kung saan tayo ay nag-aalay ng mga panalangin at ng bulaklak sa karangalan ng mahal na Inang Maria. Kahapon ay pinatiwang natin ang linggo ng Pentecostes, 10 means 50 days after namatay, after nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Pero magtataka po tayo bakit natapos na yung Easter season, dumating na tayo sa Pentecost, pero bakit ang mga pagbasa po natin ngayon ay nakatuon sa isa sa mga tagpo sa paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid ay pinagdiriwang po ng buong simbahan ang paggunita kay Maria bilang ina ng simbahan, o the memorial of the Blessed Virgin Mary as Mother of the Church. Maganda pong mapagnilayan natin na sa Ebanghelyo kung paano po ang banal na sa tatlo ay nakapaloob ang personalidad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo kasi ayaw niya tayong mahiwang ulila. Kumbaga, makakyat na sa langit ang Panginoon, subalit ang misyon ay napapatuloy. Kaya sa anyo ng banal na Espiritu, narinig natin sa mga pagbasa na tayo ay pinagkalooban ng iba't ibang mga kaloob, ngunit isang misyon, iba't iba ang wika, ngunit isa ang Panginoon. Pero mas maganda po mapagnilayan natin yung pag-ibig ng Panginoon, napakabuti niya, napakalawak ng kanyang awa at habag, sapagkat ipinagkaloob po niya sa atin, walang iba kundi ang kanyang minamahal na ina. Ito ay nagpapaalala po sa atin lahat na hindi po tayo natatalo sa tuwing hawak natin ang rosaryo. Sapagkat ang banal na rosaryo ay pinagkaloob sa atin ng mahal na Birhen Maria noong nagkakagulo sa buong mundo. Kaya nagpakita siya sa Fatima noong 1917 para ipaalala sa atin na mayroong ina ang Diyos na maaari natin ang kinimbit siya bilang ina. Kaya mga kapatid, maganda po na patuloy po natin pagnilayan na sana po pagpatuloy po natin yung pagdedebosyon sa banal na rosaryo, hindi man buwan ng Mayo o hindi man buwan ng Oktubre. Bagamat, sana po maipagpatuloy po natin yung pagdedebosyon ng pagdarasal ng rosaryo, sikapin po natin araw-araw. May mga pagkakataon po, hindi ko alam kung naranasan na ninyo. Kasi minsan, abala tayo sa ating pamumuhay, sa ating trabaho, sa ating mga pinagkakaabalahan, nakakapagdasal tayo ng rosaryo habang nakahiga na tayo bago matulog. Pero minsan, madalas, nakakatulugan natin yung pagdadasal ng rosaryo. Pero hindi naman po sinasabing masama ito. Marahil nais ng mahal na Birhen Maria na ipadama niya sa atin, sige anak, magpahinga ka sa aking kanlungan habang dinadasal natin ang rosaryo. Kung nakatalugan man natin, baka yung mga anghel na ipinadala na ng Diyos o ang mahal na Birhen Maria na mismo ang magpatuloy ng pagdadasal para sa ating kapakanan. Kaya lalo na po sa ating mga kabataan na naririto ngayon, ito ay isang magandang pamana na ating nakamo sa ating mga ninuno at sa mahal na Birhen mismo. Kaya sana, magpatuloy po yung pagdadasal ng Santo Rosario, pero sana din sa ating pagdadasal ng Santo Rosario, masalamin nawa sa atin yung mensahe nito.
Magdala tayo ng kapayapaan, magdala tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you po.